Lakers, win now mode. Pinagpipilian sina Donovan Mitchell at Trae Young, Heat nakabuo ng dynamic trio dahil kay Rozier, Kyle Lowry buyout. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang Los Angeles Lakers ay iniulat na nagkaroon sila ng internal discussion tungkol sa pagtangka sa isang kagustuhan para sa pag-asang makakuha ng legit superstar na tutulong sa team. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, napag-usapan ng Lakers ang tungkol sa posibleng package kasama ang 3 draft picks. Gayon din ang mga iilang manlalaro kapalit sa All-Star, gaya ni Cleveland Cavaliers guard na si Donovan Mitchell or Atlanta Hawks guard na si Trae Young. Ang Lakers ay kailangan nilang maghintay hanggang sa NBA draft sa buwan ng Hunyo para sa ganitong senaryo. Gayunpaman, dahil sa sila ay mayroong available na 3 first-rounders na magagamit para sa trade, libre silang magawa ito ngayon. Para sa season na ito, ang Lakers ay ang madalas inireport na laging inisip bilang backcourt running mate at makuha si Young at DeJounte Murray nitong mga nakaraang araw. Ang team ay pumasok sa 2023-24 season na may mataas na inaasahan matapos nga nilang naabot ang Western Conference Finals noong nakaraang season, ngunit sila ngayon ay nasa ika-9 na pwesto sa Western Conference na may 22-22 record. Walang malinaw na indikasyon na balak ng Cavs o Hawks na i-trade ang kanilang mga star player, maging ang mga kamakailang ulat ay nagmumungkahi na ayaw nilang isuko ito. Ngunit iniulat ni Sam Vecini ng The Athletic noong nakaraang linggo na ang Cavaliers ay nagbabalak na sumabay sa season na ito sa deadline, kasama ang posibleng mapabilang si Mitchell sa mga trade talks, habang si Zach Lowe ng ESPN rin ay inireport noong nakaraang linggo na ang Hawks ay tinitignan ng possible trade dito kay Young at kung ano nga ba ang makukuha nilang kapalit, ngunit ito ay nagresulta sa hindi kasiyahan para sa Atlanta. Si Mitchell, isang 27-year-old, ay isang 4-time All-Star na nag-average ng career high na umabot sa 28.3 points kada laro sa kanyang unang taon sa Cleveland at nag-average ng 27.8 points, 6.1 assists, 5.4 rebounds at 2.0 steals per game ngayong season. Sa 26-15 record, ang Cavs ay naging pang-4 sa Eastern Conference at mukhang bona fide contenders, kaya tila malabong ipagpalit nila si Mitchell sa season. Gayunpaman, ang kalakalan para kay Mitchell ay maaaring mabuhay kung mismong ang player na ang gustong lumipat sa Lakers, maging kung tatanggi siyang pumirma ng extension sa kontrata. Dahil kung babalikan, si Mitchell ay sinabing gusto itong maglaro sa isang contender team at maranasang makapaglaro sa finals. Habang ang 25-year-old naman na si Trae Young ay isang 2-time All-Star na siyang nag-i-enjoy sa isang solid niyang taon na may average na 26.9 points, 10.8 assists, 3.0 rebounds at 1.4 steals kada contest. Sa kasamaang palad para sa Hawks, hindi iyon naghatid sa maraming tagumpay ng team dahil sila ay nasa ika-10 ngayon sa Eastern Conference na hawak ang 18-25 record. Si Young ay pumirma ng kontrata na magtatapos sa 2025-26 season, kaya mas marami siyang termino kaysa kay Mitchell at maaaring mas marami silang makukuha sa isang trade. Gayon din na ang Hawks ay ang mas malamang nagagawa ng mga big trades kumpara sa Cavs dahil ang Cleveland ay nasa pag-ahon sa East, samantalang ang Atlanta ay maaaring magdesisyon na mag-rebuild muli anumang oras. Alinman kina Mitchell o Young, magiging malaking karagdagan ito para sa Lakers dahil hahawakan nila ang pangatlong star kasama sina LeBron James at Anthony Davis at makakapagbigay din ito sa head coach na si Darvin Ham ng isa pang ball handler para mabawasan ang pressure na dinadala ni LeBron James. Kung ang Lakers sa anumang paraan ay makakagawa ng isang trade para sa alinmang player, malamang na kailangan nilang isuko ang kanilang depth sa pamamagitan sa pagsama sa tulad ni Austin Reeves at posibleng iba pa sa deal na ito. Ang Lakers ay nasa win now mode at maaaring sulit ang panganib na kanilang papasukin kumpara sa magkaroon ng walang katiyakang depth na maging all-in sa paghahabol ng kampyonato.
habang mayroon pa silang LeBron at Davis na naglalaro sa mataas na antas. Sa ibang balita naman mga kaibigan, sa isang matapang na hakbang patungo sa February trade deadline, iniulat ngayon na ipinagpalit ng Miami Heat si Kyle Lowry at isang 2027 first-round pick sa Charlotte Hornets, kapalit ang mainit na si Terry Rozier. Ang Miami ay kasalukuyang nasa ika-6 sa Eastern Conference na may record na 24-19, habang ang muling nagre-rebuild na Hornets ay nasa ika-13 na pwesto na may 10-31 record. Ginawa ang plano sa market at pinadala ang 29-year-old na veterano. Sinamantala ng Charlotte ang isang pagkakataon sa trade na makakuha ng mahalagang first-round pick bilang kapalit. Isang pagmamalaki para kay Terry Rozier ang mga kahanga-hangang average na nakapagtala ito ng 23.2 points, 6.6 assists at 3.9 rebounds sa loob ng 30 games ngayong season. Sa 19-game stretch kung saan na-sideline si LaMelo Ball, itinaas ni Rozier ang kanyang performance nakapag-post ng 24.7 points, 7.3 assists at 4.2 rebounds na nagambag sa 3 sa 10 tagumpay ng koponan ngayong season. Mula sa kanilang paglalakbay sa NBA Finals noong 2023 season, kung saan nahulog sila sa Denver Nuggets, nagkaroon ng flexibility ang Miami para kumilos at isa sa dahilan ay ang malaking $28 million na kontrata na pag-aari ni Kyle Lowry. Iminumungkahi ng mga balita na papasok si Lowry sa free agent market pagkatapos marinig ang isang buyout agreement sa Hornets. Mula sa panig ni Lowry, ang kanyang panahon sa Miami Heat ay nagtapos na pagkatapos sa isang mapait na karanasan at iilang injury simula noong siya ay naging kasapi ng team noong 2021. Siya ay mayroong ibubuga pa naman kung titingnan dahil ngayong season, ang veteranong guard ay may average na 8.2 points, 4.0 assists at 3.5 rebound sa loob ng 28.0 minutes sa bawat contest. Paano nga ba magiging angkop si Terry Rozier sa Miami? Ang karagdagan ni Terry Rozier sa roster ng Miami Heat ay nakalikha ng formidable trio kasama ang mga established stars na sina Jimmy Butler at Bam Adebayo. Si Butler, na kilala sa kanyang pagiging two-way prowess, ay naging consistent force na nakapagtala ng 21.1 points, 5.0 rebounds at 4.4 assists sa loob ng 28 games ngayong season. Samantala, naging instrumental naman ang inside presence at all-around game ni Adebayo na mapagmamalaki ang 21.5 points, 10.5 rebounds at 4.3 assists sa loob ng 33 games ngayong season. Sa gitna ng star-studded lineup na ito, ang pagpapakita ni Tyler Herro bilang scoring sensation ay naging karagdagan sa bagong dimensyon sa offensive arsenal ng Miami. Pinangunahan ng batang guard ang koponan na may impresibong 22.0 points, 5.5 rebounds at 4.1 assists sa loob ng 24 games ngayong season. Ngayon, sa pagdating ni Terry Rozier, ang backcourt ng Miami ay naging mas dynamic. Ang versatility ni Rozier ay nagpapahintulot sa kanya na madali lamang itong mahanap ang sarili sa kaangkupan, kasama ang team maging sa iba't ibang tungkulin sa loob ng court para sa Heat. Ipares man ito kay Herro sa backcourt, pag-orkestra sa mga laro kasama ang sharpshooter na si Duncan Robinson na may 13.7 points, 3.0 assists, at 2.6 rebounds sa 41 games ngayong season, o kahit na mga galing sa bench bilang sixth man. Ang skill set ni Rozier ay naka-align sa pagbibigay diin ng Miami sa collective at diskarte ng grupo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.